Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Leo Acebal, Lodi Joel Ejejo, Lodi Sherlan Nogueraza, Lodi Joan Buit, Lodi Alger Bernales ng Agusan del Sur, Lodi Guisen Shin, Lodi Richard Amiken, Lodi Mark Juan, Lodi Kermikaday, Lodi Wadan Kamad, Lodi Clyde Maglaya, Lodi Marlon Balmez. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-8 kabanata, sa pagpapatuloy. Isang malakas na pagsabog ang umalingawngaw sa training ground, kasabay ng pagkalat ng alikabok at hangin na tila sumabog mula sa banggaan ng kanilang mga sandata, dahilan upang sandaling matabyunan ang kanilang mga anyo sa gitna ng rumaragasang puwersa. Habang patuloy na pinapaikot ni General Moyang ang sandatang kahoy, may bahid ng panunukso sa kanyang tinig nang sabihin niya, "Anong nangyari? Nasaan na yung kumpiyansang ipinapakita mo kanina lang?" Habang may saya sa kanyang mukha at handang sumugod muli anumang sandali. Napasabi si Song Baek habang bahagyang nakangiwi ang mukha, bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata, "Ano ito? Hindi ito ang tekniko ni Kang Solko, di ba?" Habang mas lalo niyang pinagmamasdan ang galaw ni General Moyang na tila nagbago sa gitna ng laban. Pinatigil ni General Moyang ang pag-ikot ng kanyang sandatang kahoy. At sinabi niya kay Song Baek sa malamig at seryosong tinig, "Sa tingin mo ba ang mga kaaway sa gitna ng labanan ay lalaban ng ayon sa mga manual ng pagsasanay?" At sa sandaling yun ay nagulat si Song Baek sa kanyang narinig. Na tila biglang nabuksan ang kanyang isipan sa isang mas malupit na katotohanan ng tunay na labanan. Mariin siyang nakikinig habang sinasabi pa sa kanya nito, na ang tekniko ni Kang Solko ay basic na antas lamang para makapasa sa martial arts examination. Walang kaaway ang lalaban ng eksakto sa kung paano ka nagsanay. Dagdag pa niya habang hinarap ang kahoy sa kanyang harapan na Song Baek, "Huwag mong kakalimutan ang dahilan ng iyong pag-iral." Dagdag pa nito sa kanya habang muling sumugod na huwag mong kakalimutan ito. Mabilis na hinampes muli ni General Moyang ang kanyang sandata, biglaan at walang babala, at makikita sa mukha ni Song Baek ang pagkamangha sa lakas at bilis nito habang agad niyang iniharang ang kanyang sandata upang saluhin ang atake, pilit tinatapatan ang bigat ng puwersang dumating sa kanya. Dagdag pa niya sa isip na ang bigat nito ay hindi na makakayanan. Kasabay ng mabilis na atake ni General Moyang na agad niyang naharang gamit ang kanyang sandata, na ikinasira nito. Na ikinabigla yun ni Song Baek, at makikita sa kanyang mukha ang pagkagulat habang naramdaman niya ang kakaibang bilis at puwersang kaakibat ng bawat galaw ni Moyang. Naputol ang kanyang kahoy na sandata sa tindi ng banggaan, at sa isang iglap ay mabilis siyang dumistansya, umatras ng maingat habang muling inaayos ang kanyang tindig. Nakatitig siya sa naputol na kahoy, at seryoso niyang nasabi sa kanyang isip, na ito pala ang tekniko ng sibat sa pakikipaglaban. Habang abala siya sa kanyang iniisip, mabilis na namang sumugod si General Moyang, walang pag-aalinlangan at tuloy-tuloy ang galaw, habang malakas niyang sigaw, "Hindi pa ito tapos, Song Baek." Binitawan niya ang naputol na sandatang kahoy, na bumabagsak sa lupa sa gitna ng pag-atake ni General Moyang. Sa kanyang isipan ay napasabi siya, "Malakas, tunay ngang ito ang sining ng pakikipaglaban sa digmaan." Nagulat si General Moyang sa kanyang nakita, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha na para bang hindi inaasahan ang reaksyon at pagbabago ng tindig ni Song Baek. Hindi na mapigilan ni General Moyang ang kanyang atake kay Song Baek, nakatayo lang ito na hawak ang naputol na kahoy. Sa sandaling yun, napasabi siya sa kanyang isip, "Buwisit. Hindi ko namalayan, nakamamatay na ang naging atake ko." Habang biglang bumigat ang kanyang pakiramdam sa bigat ng kanyang sariling galaw at intensyon. Dagdag niyang sigaw, "Iwas! Ilag!" Habang pilit niyang kinokontrol ang bigat ng kanyang atake, ngunit huli na ang lahat, ang puwersa ng kanyang galaw ay tuloy-tuloy at mabilis na dumadaloy patungo kay Song Baek. At pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang muling umalingawngaw sa training ground, kasabay ng pagkalat ng alikabok at hangin na tila sumabog mula sa nagbanggaang puwersa, na pansamantalang tumabon sa kanyang anyo sa gitna ng tensyon at bigat ng laban. At nang unti-unting mawala ang makapal na alikabok, makikita ang kinatatayuan ni Song Baek, matatag, nakapirmi, at tila may umiikot na puwersang bumabalot sa kanyang paligid, na parang kontrolado niyang pinipigilan at pinapakalma ang alon ng enerhiya matapos ang banggaan. Mula sa hindi kalayuan,
Tahimik na pinagmamasdan siya ni General Mo Young, bakas ang matinding pagtataka sa kanyang mga mata, habang sinusubukang unawain ang bagong anyo ng lakas na kanyang nasaksihan. At makikita ang kanyang mga paa, habang unti-unting humuhupa ang umiikot na puwersa sa paligid ni Song Baek. Naharang pala ni Song Baek ang ginawang atake ni General Mo Young, at sa gitna ng alikabok at katahimikan matapos ang banggaan, malinaw na makikita ang matibay niyang tindig, isang senyales na nasalo niya at napigilan ang puwersang dapat sana'y tumama sa kanya. At pagkatapos, makikita si Song Baek na nakasandal sa pader, hawak ang kalahating token na binigay ng kanyang kuya. Bahagyang hinahaplos ni Song Baek ang token habang pinagmamasdan ito ng mabuti. Tahimik at malalim ang kanyang iniisip, na para bang ang maliit na bagay na yun ay may dalang bigat ng mga alaala at pangako na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Unti-unting sumagi sa kanyang alaala ang sandali ng pagsasanay sa espada, sa kanyang isipan, mariin niyang nasabi, hindi ko na kailanman gustong maalala pa ito. Pagkatapos yun, makikita ang tahimik na tingin ni Song Baek sa token, walang imik at halos hindi kumikilos, habang ang kanyang mga mata ay tila malalim na nakatuon dito. Habang mahigpit niyang hawak ang token, isang boses ang maririnig mula sa harapan, mahinahon ngunit may bigat ng pagkakakilala, ang kwintas na yan. Ito pala ay si Ri na lumaki ng maganda na sinabi pa niya na matagal na rin ang lumipas. Agad na itinago ni Song Baek ang token sa loob ng kanyang damit, bago siya lumingon at magalang na nagsabi, "Binibini, tapos na po ba kayo?" Na makikita ang panginginig sa katawan ni Ri sa iniis. Nang makita ni Song Baek ang reaksyon ni Ri, agad siyang napatigil at pinagtakahan ito, bahagyang kumunat ang noo habang sinusubukang unawain kung bakit. Napatikom ng labi si Ri, bahagyang lumobo ang kanyang pisngi habang namumula at nakapikit sa inis, bago niya mariing sinabi, "Anong binibini?" habang halatang pinipigilan ang sarili at may halong pagtatampo sa tono ng kanyang boses. Mabilis siyang tumalikod kay Song Baek, bahagyang napabuntong hininga at tila pinapakalma ang sarili, habang sinasabi, "Nako, mukhang napagkamalan ko kayong ibang tao." Napasabi si Song Baek, bakas ang pagkalito sa kanyang mukha, "Binibini? Anong problema? May nagawa ba akong mali?" Habang bahagyang humakbang palapit, pilit inuunawa ang biglaang pagbabago ng tono at pagtalikod ni Ri. Naiinis na lumingon si Ri kay Song Baek, nakakunot ang noo at bakas ang iritasyon sa kanyang mga mata, bago niya mariing sinabi, "Hindi mo ba talaga naiintindihan, Master Song?" Nagtatakang nakatingin si Song Baek kay Ri, bahagyang nakakunot ang noo habang sinusubukang basahin ang emosyon nito. Ngunit nananatiling tahimik at walang malinaw na sagot habang ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting bumabalot sa sandaling iyon. Muling tumalikod si Ri kay Song Baek, nakapikit at halatang may bahid ng inis sa kanyang tinig habang sinasabi, "Ang tagal ko na ring hindi nakakalabas, pero ang galing naman, ang taong dapat kong kikitain ay hindi man lang samipot." Sa kanyang likuran, makikita si Song Baek na bahagyang napapikit, dahan-daang ibinaba ang ulo, habang tahimik na tinatanggap ang bigat ng hindi pagkakaunawaan at ang katahimikan na sumunod sa pagitan nila. Nagulat si Ri nang marinig ang pagbanggit sa kanya ni Song Baek na Rimei. Agad na napangiti si Ri nang marinig yun, bahagyang lamambat ang kanyang ekspresyon habang ang naiinis niyang anyo kanina ay napalitan ng tahimik na tuwa, at sandaling nabawasan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Bamaling si Ri pabalik kay Song Baek at inilagay ang kamay sa kanyang tainga, bahagyang nakangiti habang nagkukunwaring hindi narinig ang sinabi, "Anong sabi mo?" Hindi kita masyadong narinig, na may halong pilyong tono at inaasahan na uulitin niya ito. Namumulang sinigaw ni Song Baek, "Rimei? Itigil na natin ang pagbibiro, okay?" Humawak sa ulo si Song Baek, nakapikit at bahagyang napabuntong hininga, bago niya sinabi ng mas mahinahon, "Sige na, pagbigyan mo na ako, Rimei. Alam mong papagalitan tayo ni Yaya kapag tinatawag mo ako kahit kailan mo lang gusto." Agad namang lumapit si Rimei kay Song Baek at mabilis na humawak sa kanyang braso. Namumula ang mukha ni Song Baek sa gulat habang bahagyang umatras, "Anong ginagawa mo, Rimei?" Ang kanyang mabilis na sambit, halatang hindi agad makapaniwala sa pagiging lapit nito. Ngunit si Ri ay bahagyang sumandal pa sa kanya, ang ulo ay dahan-daang inilapit sa kanyang balikat habang kalmado ngunit may pilyong tono na sumagot, "Anong big deal? Dinala mo na rin ako sa likod mo dati, di ba?" Habang tila binabalik ang alaala na parang normal lang ang kanyang ginagawa. Namumulang napasigaw si Song Baek,
na noong mga bata pa tayo noon. Habang nagkatinginan sila sinabi naman sa kanya ni Ri na paano naman ngayon. Makikita ang pamumula ng mukha ni Ri habang nakatitig kay Song Baek. Bahagyang nanlalambot ang kanyang ekspresyon kahit sinusubukan niyang manatiling kalmado. Sa kabilang panig, si Song Baek ay namumula rin at seryosong nakatingin sa kanya. Halatang hindi alam kung paano haharapin ang biglang katahimikan at bigat ng sandaling yon, habang pareho silang natitigil sa gitna ng hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila. At biglang naalala ni Song Baek ang sinabi ng yaya na huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Song Baek. Makikita sa gulat sa kanyang mukha nang sabihin pa nito na maaaring isipin ng ibang mga katulong na inampun ka bilang anak, pero isa ka lang laruan para sa batang binibini. Dagdag pa nito sa kanya na, kumilos ka na parang isang laruan. Naintindihan mo, napatikom ng mahigpit ng kamao si Song Baek. At may lungkot sa mata na nakatingin sa ibaba na sinabi niya na itatanim ko yan sa isip ko. Balik sa kanila na namumulang sinabi sa kanya ni Rimei na Songga. Kaya, paano naman ngayon? Tahimik lang na nakatingin si Song Baek kay Ri, hindi agad sumasagot, habang unti-unting humuhupa ang gulo ng kanyang isipan at nananatili na lang ang seryosong tingin na tila sinusubukang timbangin ang sasabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na umupo si Song Baek na nakatalikod kay Ri, iniaayos ang kanyang tindig na parabang nagbibigay ng malinaw na pahiwatig. Na sinabi sa kanya na sumakay ka. Tila nagulat si Rimei sa kanya na agad na napabuka ng kamay sa unahan. Napatingin si Rimei na may halong gulat at pagkalito, anong ginagawa mo ngayon? Ang mabilis niyang tanong, habang hindi agad maunawaan ang biglang pagtalikod at pag-upo ni Song Baek na parabang inihahanda siya para buhatin muli. Masayang lumingon si Song Baek at sinabi na ano pa nga ba? Tinanong mo pa ako kung ano ang nararamdaman ko kay Rimei. Namumula ang mukha ni Rimei habang agad na sumasalubong ang kanyang kilay, halatang naiinis at nahihiya sa narinig. Para sa akin, bata pa rin siya. Kung iisipin, wala naman sa akin kung pasampahin ko siya sa likod ko, sabi ni Song Baek ng kalmado, parang wala lang sa kanya ang bigat ng sinabi. Naiinis na naglakad si Rimei palayo, bahagyang nakakunot ang noo habang pilit pinipigilan ang mas matinding emosyon. Tama na. Mag-isa na lang akong pupunta, ang mariin niyang sabi habang hindi na lumilingon. Napangiti si Song Baek ng bahagya, halos hindi halata, habang pinapanood ang paglayo ni Rimei nang hindi na siya pinilit. Sumunod si Song Baek kay Rimei, mabilis ang ilang hakbang niya upang mahabol ito habang tinatawag siya. Bakit naman, Rimei? Sabi ko naman pasasampahin kita sa likod ko, ah. Naiinis na tumugon sa kanya si Rimei na tama na. Huwag mo akong sundan. Masayang sinabi naman ni Song Baek sa kanya na pasensya na. Tara na, sabay na tayo. Makikita ang pasilyo na sumagot si Rimei na huwag mo akong sundan, Master Song. Mula sa gilid ng bahay, bahagyang lumabas ang yaya, tahimik na sumilip sa kanila na may seryosong tingin. At sinabi nito sa isip na mukhang alam naman ni Baek ang kanyang kinalalagyan, buti naman. Subalit, na tumingin ito sa kanila na sinabi pa sa isip na ang nararamdaman ng batang binibini ang siyang problema. At makikita ang paglubog ng araw na pinagmamasdan nila. Masayang sinabi ni Rimei habang itinuro ito na Songga. Tingnan mo ang paglubog ng araw. Napasabi naman si Song Baek sa isip na nakatingin dito na salamat naman. Ang bilis talagang gumaan ng loob niya. Na nakatingin sa kanya ito na sinasabi na wow, napakaganda talaga. Nakatingin siya dito habang sinasabi sa kanyang isip na nakakamangha kung gaano kabilis magbago ang mood niya. At napangiti siya habang nakatingin dito. At napasabi sa kanyang isip na Dongbang Ri. Ang tanging dalawang tao na naging mabuti sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Song Baek, naging seryoso at mabigat ang kanyang mukha na sinabi niya sa isip na kahit na hindi ko nagawang protektahan si Lolo. Siguradong poprotektahan ko si Rimei. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Mula sa hindi kalayuan, may isang tao na nakasakay sa bangka ang napatingin sa direksyon nila. Itinaas ng taong nasa bangka ang kanyang pamaypay at bahagyang tinakpan ng mukha, saka marahang napangiti habang nagsalita, "Oh, may ganito pala kagandang dalaga sa lugar na ito?" Bahagyang lumingon ang taong nasa bangka nang marinig ang sinabi ng alagad sa likod niya. "Dalhin na ba natin siya rito?" Ibinalik nito ang tingin kay Rimei ng tahimik. At sinabi niya na hindi. Ang kagandahang tulad niyan ay hindi dapat tinatamasa ng minsan lang.
Saka, mukhang galing siya sa mayamang pamilya. Manyakas itong Ayla, na sinabi pa na alamin niyo kung saan nakatira ang babaeng yan. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata. Ika-9 na kabanta, sa pagpapatuloy. Makikita sa itaas ang kalangitan na unti-unting dumidilim, nababalot ng makakapal at mabibigat na ulap na tila nagbabadya ng paparating na unos. At sa di kalayuan, makikita rin ang Imperial Palace, nakatayo ng maringal sa ilalim ng madilim na kalangitan. Nakaluhod si Dongbang Chanho sa gitna ng malawak na espasyo, tuwid ang likod ngunit mabigat ang presensyang bumabalot sa kanya, habang sa kanyang gilid ay tahimik na nakatayo si General Moyang. Tahimik na nakapikit si Dongbang Chanho, nananatiling hindi gumagalaw habang nakaluhod, at ang kanyang anyo ay tila kalmado sa labas ngunit may malalim na bigat na nakatago sa loob. Napasabi naman si General Moyang, bahagyang yumuko ngunit hindi may tatago ang pag-aalala sa kanyang tinig, Panginoon. Tumayo na po kayo, at sandaling huminto bago muling nagsalita, mas mariin na ngayon ang tono, alam niyo ba kung ilang oras na ang lumipas? Dahan-daang iminulat ni Dongbang Chanho ang kanyang mga mata. Malamig at mabigat ang tingin habang nananatili pa ring nakaluhod, at sa isang boses na kalmado ngunit may dalang autoridad ay sinabi niya, hindi niyo ba namamalayan na ang pagsuway sa utos ng emperador ay itinuturing na pagtataksil sa bayan? Dagdag pa niya, nang hindi man lang nagbabago ang malamig at matatag niyang tono, kung hindi mo na kayang maghintay, umuwi ka na lang. Nangangalit ang mga ngipin ni General Moyang habang nakatitig sa kanya. At sa malakas na tinig sinabi niya na kailangan niyo nang pumunta sa throne room ngayon din. Dagdag pa niyang sinabi ng malakas na kasalukuyang nalulunod ang emperador sa mga luho at bisyong inihain ni Jiang Maso at hindi na siya makawala. Mahirap nang sabihin kung ang emperador ba o si Jiang Maso ang tunay na naghahari sa trono na yan. Tumingin sa kanya si Dongbang Chanho at malakas ding sinabi sa kanya na mag-ingat ka sa mga mapangahas mong salita. At muling ibinaba ang tingin na sinabi pa nito kay General Moyang na laging nag-aabang si Jiang Maso para pabagsakin ang autoridad ko. Hindi mo ba naiintindihan na gagamitin niya kahit ang pinakamaliit na pagkakamali para lang mapatalsik ako? Bahagyang napabelang ng tingin si General Moyang, pilit kinakalma ang sarili habang nananatiling tikom ang bibig. Samantalang patuloy na nagsasalita si Dongbang Chanho, ang boses ay malamig at tiyak na parang walang puwang para sa pagtutol na matalino ang emperador. Kahit gaano pa subukan ni Jiang Maso na linlangin siya sa kanyang mga mabulaklak na salita. Sa huli, makikita rin niya ang katotohanan. Dagdag pa niya habang mariin na nakatingin sa harap, ang tingin ay matalim ngunit kontrolado, na hanggang sa dumating ang oras na yon. Maghihintay ako, na para bang sa kabila ng lahat ng tensyon at pagdududa ay nananatili pa rin ang kanyang paninindigan, matatag at hindi natitinag. At mula sa loob ng Imperial Palace sinabi na ang Grand Marshal ay naghihintay pa rin sa inyong utos. Wala na tayong maisip na idealan para paghintayin pa siya. Sumagot ang nakaupo sa trono na naghihintay pa rin siya. Napaka-ignoranteng opisyal. Ito pala ay ang advisor na si Jiang Maso na sinabi pa na tapusin na ba natin ito rito? At pagkatapos, isang kautusan ang dahan-daang inilapag sa harap ng trono, bago tuluyang tinatakan ng selyo. At naglakad ito papalayo, maingat ngunit mabigat ang bawat hakbang, dala ang selyo na tila mas mabigat pa kaysa sa mismong bakal na pinanggalingan nito, habang ang mga naiwan sa bulwagan ay tahimik lamang na nakamasid, walang gumagalaw, walang nagsasalita. At tahimik na agad na napatingin ito kay Advisor Jiang Maso. Ang tingin ay mabigat at walang sinasabi, ngunit malinaw ang mensaheng hindi na kailangan pang bigkasan. Ito pala ay si General Sama Zhong na malakas na sinasabi na hindi na natin dapat panggalitin ang Grand Marshal. Kapag nalaman niyang malubha ang sakit ng emperador, ang 300,000 sundalo ng Liaodong ay susugod patungo sa palasyo ng imperyo. Nakapikit namang tumugon sa kanya si Advisor Jiang Maso, na sinasabi niya na General Sama Zhong, masyado kang nag-aalala. Uminom ito habang sinasabi na ang pag-alis sa hukbo ng Liaodong ay parang pagreregalo na rin ng bansa sa mga barbaro. Dagdag pa nito habang ibinababa ang iniinom na walang mas nakakaalam niyan kundi ang Grand Marshal mismo. At napasabi pa ito ng mahina na lumamig na ang tsaa. Napalaki pa ang mga mata nito nang sabihin pa sa kanya ni Advisor Jiang Maso na sinong makakaalam.
Dagdag pa nito habang pinakulo ang tsaa gamit ang kanyang enerhiya na marahil ang matinding pagmamahal ni Dongbang Chanhu sa kanyang pamilya ang siyang magiging mitya ng sarili niyang pagbagsak. At lumipat ang eksena sa bahay ni na Dongbang Chanho. At makikita na unti-unting bumagsak ang ulan sa mga damo sa labas ng bahay nila. At sa loob ng bahay, may isang tao ang makikitang mahinahong nagtatahi ng damit, maingat ang bawat tusok ng karayom. Ito pala ay si Rime, na saglit na huminto sa pagtatahi at dahan-daang napatingin sa bintana sa labas, at sa kanyang paningin ay nakita ang patuloy na pagbuhos ng ulan na bumabalot sa labas. At sa malawak na tarangkahan ng kanilang tahanan, makikita ang mga taga-bantay na nananatiling nakatayo sa kanilang pwesto kahit na tuluyan ng bumuhos ang ulan. At isang tao naman ang biglang napatapak sa putik, at sa gitna ng basang paligid ay naiinis itong napabulalas, buwisit. Dagdag pa nito habang inangat ang isang paa sa putik na sa lahat ng araw, kailangan pang umulan sa araw na kukuha ako ng bagong pakakasalan. Sinabi naman ng kanyang alalay na maghahanda ba ako ng bagong sapatos? Tumugon ito habang bahagyang natatabunan ng payong ang mukha na wag na. Dagdag pa nito na ang ulang ito ang lalong magpapakita kung gaano katapat ang nararamdaman ko. At nang makarating ang mga ito sa tarangkahan, agad na hamarang ang mga taga-bantay, mabilis na itinutok ang mga sibat sa kanilang direksyon habang umalingaw-ngaw ang mahigpit na tanong, sino yan? Hindi ito lugar na pwedeng pasukin ng kung sino-sino lang. Habang nananatiling nakatutok ang mga sibat ng mga taga-bantay sa kanila, mahinahon ngunit may bigat na sumagot ang lalaki, hindi man gumagalaw sa kanyang kinatatayuan, hindi ako kung sino lang. At agad na tumingin ito sa kanyang alalay, isang maikling sulyap lamang na puno ng tiwala at utos, at sa sandaling iyon ay agad na tumango ang alalay bilang pagsang-ayon, tahimik ngunit malinaw ang pagkaunawa sa ibig ipahiwatig ng tingin na iyon. At ilang sandali lamang ay dahan-dahan itong dumuot sa loob ng kanyang damit. Nagulat ang mga taga-bantay sa kanilang nakita, na hindi makapaniwala ang mukha. Ipinakita pala sa kanila ang isang token na may tatak na Chancellor, at sa sandaling nasal ayan yun ng mga taga-bantay ay tila sabay-sabay na nagbago ang kanilang mga kilos. Habang dahan-daang dumadaan papasok sa tarangkahan ang mga ito, may mahinahong boses na muling nagsalita, tila sinasadyang idiin ang bigat ng kanilang pagkakakilanlan, na pati ba ang anak ng Minister of Revenue na si YG. Hindi ba pwedeng pumasok? Na agad namang ikinaputla ng taga-bantay. Pinagpawisan nito na napasabi ng Utulutal na Minister of Revenue. Biglang kinilabutan ng mga taga-bantay habang hinawakan sa balikat nito ang isa. At sinabi pa nitong nakapikit habang pumapasok na sa loob na magpasalamat ka dahil maganda ang mood ng master ngayon. At ilang sandali pa, makikita ang mga ito na tahimik na pumasok sa loob ng bakuran ng mga dongbang, ang kanilang mga yabag ay mabigat ngunit kontrolado habang ang basang lupa ay lumulunok ng tunog ng kanilang pagpasok, at ang mga taga-bantay sa tarangkahan ay nanatiling nakatayo sa likuran nila, wala nang sumubok na pigilan sila habang nakatingin lang ang mga ito. At makikita ang training ground. Makikita ang isang tao na mabilis na gumagalaw ang mga paa. Ito pala ay si Song Baek, na mabilis na winawasiwas ang kahoy sa kanyang paligid habang patuloy na bumubuhos ang ulan, ang bawat galaw niya ay matulin at kontrolado na para bang hinahati ang hangin mismo. Habang ang basang paligid ay lalong nagpapabigat sa kanyang paggalaw at ang mga patak ng ulan ay sumasabay sa tunog ng kahoy na humahawi sa hangin. Mabilis na ginagalaw ni Song Baek ang kanyang kamay habang mahigpit na hawak ang kahoy. Ang bawat ikot at hataw ay sunod-sunod at may kontrol, na para bang hindi siya nagpapahintulot kahit isang saglit na humina ang ritmo niya. Habang patuloy na nagsasanay si Song Baek, bigla niyang naiisip si Rime na sinasabi sa kanya na Songga. Pinaikot niya ang kanyang sandatang kahoy na naiisip pa niya si Rime na masayang sinasabi sa kanya na Songga. Bigla namang napaseryoso ang tingin ni Song Baek, ang kaninang banayad na ekspresyon ay napalitan ng mas mabigat at mas matalim na anyo. At pagkatapos, bigla niyang hinigpitan ang hawak sa kahoy at malakas itong winasiwas sa kanyang unahan, bumuo ng mabilis na hangin na sumabay sa patak ng ulan. At malakas niyang pinaikot ang kahoy, mas bumilis ang galaw hanggang sa makabuo ng puwersa sa hangin na pabilog sa paligid niya, sumasalubong sa ulan at tila humahawi sa mga patak nito. At bigla siyang tumigil. Ang kahoy ay dahan-daang bumaba sa kanyang gilid habang ang mabigat na paghinga ay kitang-kita sa kanyang dibdib na pataas-baba sa ilalim ng basang kasuutan, samantalang sa kanyang isipan ay unti-unting bumalik ang mga salitang paalala ng yaya na huwag mong kakalimutan. Song Baek ang kinalalagyan mo?
Napatingin siya ng seryoso, ang mga mata ay unti-unting lumalim habang pinipigil ang bigat ng alaala na bumabalik sa kanyang isipan, at sa gitna ng katahimikan at patuloy na pag-ulan ay biglang may isang boses na pamunit sa hangin, malinaw. Totoo, at hindi na bahagi ng kanyang isipan. Songga, sa pagkakataong ito, hindi ito imahinasyon. Totoo ang tinig na narinig niya. Agad siyang napalingon sa likod, bigla ang kilos na halatang nabigla. Agad siyang napasabi, Rimei habang ang boses niya ay halatang nagulat at bahagyang hindi makapaniwala, at sa kanyang paningin ay makikita si Rimei. Nanabasa ng ulan kahit nakapayong. Agad siyang lumapit kay Rimei, ang mga hakbang ay mabilis ngunit maingat, at walang imik na iniabot ang kamay niya upang panasan ang ulo nito. At sinabi niya habang hinawakan ng payong na bakit ka pumunta rito sa training grounds. Kapag sinipon ka, ako ang mapapag-alitan ni Yaya. Habang pinapayungan niya si Rimei sinabi nito sa kanya na napapikit na pero ang lakas kasi ng ulan. Gusto lang naman kitang dalhan ng payong, kaso bigla ka na lang nagpatalsik ng tubig. At pagkatapos, tahimik niyang pinagmasdan si Rimei, ang ekspresyon niya ay unti-unting lamambat habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa paligid. At biglang naalala niya ito na hawak niya ang token na nanginginig ang kanyang kamay. Nakadapa siya sa lupa, walang malay, habang sa kanyang tabi ay makikita si General Moyang na basang-basa, nakangiwi ang mukha habang nakatingin sa kanya na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. At sa di kalayuan ay si Rimei na tahimik lamang na nakamasid. At umiiyak nitong sinabi na Songga, pasensya na, balik sa kanila na seryosong nakatingin sa kanya si Rimei na may bahagyang namumulang mukha. Bahagyang napangiti si Song Baek, at dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa kanyang bibig at sa kanyang isipan ay umalingaungaw ang tanong, bakit ba bumabalik ang mga lumang alaala na to? At ilang sandali pa, bigla siyang natawa ng malakas. Agad namang napasigaw si Rimei, halatang naguguluhan at naiinis, anong nakakatawa? At napaliit ng tingin si Song Baek kay Rimei. At sinabi niya sa isip habang nakatingin lang ito sa kanya na malaki ka na nga, pero isip bata ka pa rin. Ano ba tong mga iniisip ko? Bahagya siyang napababa ng ulo na may ngiting sinabi pa sa isip na sige na, maging masaya na lang tayo sa kung anong meron ngayon. At pagkatapos, nakangising sinabi niya na pumasok na tayo sa loob. Baka magkasakit ka pa, napasigaw naman si Rimei na at kanino namang kasalanan yun, ha? Mabilis silang napalingon na may gulat sa mukha ni Rimei. Nang may tumatawang sinasabi na nahanap din kita sa wakas. At sa ibaba ng training ground, makikita ang mga ito na nakatayo lamang, tahimik na nakatingin sa kanila. Habang nakatingin din sina Song Baek at Rimei sa mga ito ng tahimik, walang nagsasalita at tila huminto ang oras sa pagitan nila. At ilang sandali pa napasalubong ng kilay si Rimei at sinabi sa mga ito na sino ka. Hindi ito lugar na pwedeng pasukin ng basta-basta ng mga tagalabas. Sumagot naman ito na tagalabas. Nakakadismaya naman. Okay lang, magiging magkapamilya na rin naman tayo. May gulat sa mukha ni Rimei na napakunot ang kilay na sinabi niya na anong ibig mong sabihin doon. Tinupi nito ang pamaypay at nakapikit na sinabi na sa totoo lang, noong nakaraang araw, aksidente kitang nakita noong lumabas kayo nung gabi. Nabighani ako sa iyo at gusto sana kitang mas makasama ng masinsinan, kaya lang. Naisip ko na hindi gawain ng isang Ginoo yun, kaya napagpasyahan kong mag-propose na lang. Habang kumuha si Song Baek ng sandatang kahoy sinasabi pa nito na hindi na kailangan ng dog. Tungkol naman sa akin, ang ama ko ay ang Minister of Revenue na si Lee Tae-jung. Na sinabi naman ni Song Baek na lumayas ka rito. Napaseryoso ito ng mukha at napasabi na anong sabi mo. Muling inulit na sinigaw ni Song Baek sa kanya habang itinaas ang sandatang kahoy na sabi ko, lumayas ka. Tahimik lang ito na nakatingin sa kanya. At pagkatapos, sinabi nito sa kanya habang itinuro sa kanya ang pamaypay na kanina mo pa ako binubuisit, sino ka ba talaga sa akala mo? Napaseryoso siya ng mukha na sinabi niya sa isip na tinatanong mo kung sino ako. At naalala ito na sinabi sa kanya ng yaya na huwag kang magkakamali. Song Baek, wala kang iba kundi isang laruan lang, wala nang iba pa. At naalala niya rin ang sinabi sa kanya ni General Moyang habang nagsasanay sila na huwag mong kakalimutan ang dahilan kung bakit ka kinopko. Magsasalita na sana si Song Baek na ako ay, nang biglang sinigaw ni Rimei na siya ang aking iniibig. Napasalubong naman ng kilay ito na may pagtataka.
Agad na napalingon si Song Baek kay Rimei na may napalaki ng mata sa gulat. Nangumiti si Rimei na may namumulang mukha na sinabi pa niya na mahal ko na siya simula pa noong unang sandali na nagkita kami. Gumalaw siya ng may hinhin habang nakangiting sinabi pa na noon pa man. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata.